DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto. 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Inaasahang ililipat na ngayon! Kailan? Ngayon! Sa Pasig City Jail, si dating Bamban Mayor Alice Guo mula sa PNP Custodial Center ng Campo Crame. Ayon kay BJMP spokesman J. Rex Bustinera, nasa 44 na detainees ang makakasama ni Guo sa masikip na detention cell sa Pasig City Jail, at ang magiging cellmate nito ay hindi naman high risk o violent PDL batay na rin sa kanilang background check. Sinabi ni Bustinera na pinaigting pa nila ang seguridad habang naghahanda para sa turnover upang matiyak ang kaligtasan ng dating alkalde na naharap sa mga kasong human trafficking at iba pa. At isa pang ito yung human trafficking ay non-bailable case. Inamin po ng BJMP na ang female dormitory ng Pasig City Jail ay overcrowded na dahil 135 ang detainees nito. Samantalang ang ideal capacity ay ilan? 36 lamang. Naku po, inang. Overcrowded nga. Sumobra nga ng 100. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hahataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Paulan-ulan pa rin kumbatsero. Katulad kahapon, may mga naranasan pa rin tayong mga pag-ulan. Lalo na sa dakong hapon o gabi. Ayan, kaya pala may mga may mga delayed flights, may mga naapektuhan na naman ng mga flights. Kaya tambak ang napakaraming pasahero diyan sa Naya. Oo. Kahapon at kagabi. Yung mga epekto kasi yan sa lalo na pag kami kidlat. Oo, yung kaya may mga lightning ano ba tawag nila? Alert dyan sa NAIE. Oh, yun. Pero wala ho tayong magagawa dyan dahil panahon yan. Yan ang mga bagay na kahit anong gawin, ano bang mga bagong teknolohiya, ano bang mga bagong infrastructure ang gawin mo, kapag ganyan ang sitwasyon, kapag kalikasan ang nagsalita, wala, tigil tayong lahat. Kahit mayayamang bansa, oo naman, ganon din ho ang kanilang sitwasyon. Yung mga pagbaha na nararanasan natin dito, nararanasan din ho nila yan.
Ang kailangan lang ay mabilis tayong Umaksyon. umaksyon ngayon. Yan. Meron bang mother, ano bang balita para bukas? Meron ba tayong rollback ulit? O tataas Baka ng ano? Nagsasawa na kayo sa rollback, ha? Baka sawa na ba Nakakatatlong kayo? sunod-sunod na linggo na kayo, ha? Para malaman natin kung anong i-advise natin sa ating mga Price hike na daw. Ha? Bukas. Magkano? Naku po, inang, ayan na. Mukhang babawi na kaagad. Babawiin na kaagad yung mga nai-rollback nitong mga nakakaraang linggo. Ang transport sector ay merong strike ngayon, 2 araw, kumbadyero. Kaya pala dito sa Maynila, maraming eskwelahan ang nagdeklara ng yung pest to pest. Kinancel mo na. Hindi mo ganun ba? natutuloy. Online. Ano ba, UST, alam ko. Online lang Sa Manila, sa bagay Manila. kasi maraming lugar sa Manila ang talagang umaasa pa rin talaga sa jeep Yes. Meron bang pahayag si Manila Mayor Honey Laguna? Ay, hanapin natin. Hanapin natin. Baka meron namang abiso si Manila. Mayor Honey Laguna. Yan. 2 araw daw yan, grupo ho ng Manibela at ng Piston. May kinalaman pa rin sa implementasyon ng modernization program. Hindi pa pala naaayos ito hanggang ngayon. Hindi pa rin tapos. Walang pasok. Ito, walang pasok. Tama, UST nga yung walang pasok. UST. Ayan, walang pasok Espanya. sa face to face. Ito, ang Lasal. Pati Lasal. Pati Lasal. Inom mo na. Samantalang maraming estudyante dyan naninirahan na rin sa paligid ng Lasal. Oo nga, dyan na nakatira yan, tama. Kabuyaw. Pati ayan. Kabuyaw Laguna. Maraming mga tingnan nyo na lugar. Itong Albay. Pati pala Albay. Probinsya. Ang inaasahan daw hong increase sa diesel ay just hanggang 30 sentimos. Ayun, medyo mababa lang pala sa diesel. Sa gasolina ay baka daw umabot ng piso ang maaring itaas. Sa gas kaya, baka maliit lang. Kung meron man, baka maliit lang din. Ano ba ang showing? Ano ba now showing ngayon? Meron ba tayong mapapanood mamaya sa Channel Senate at sa Channel House, Mother? O itong susubaybayan natin ay ang paglilipat kay Mayor Alice Go dyan sa Pasig City Jail. Mukhang masikip pala yan, ano? Masikip pala yung Pasig sa bagay. Wala naman tayong nakita pang City Jail na maluwag. Wala. Tulad nito, 36 lang ang capacity, ang laman ay 135. Sa bagay kumbachero, kahit nga yung bilibid, di ba? Ilang libo ang preso dyan. Kaya nga. Ilang libo. Mukhang lahat yata ng bilangguan dito sa atin. Overcrowded. Ultimo nga kung bachero police detention cell puno Puno. Kaya palang hirit ng mga abogado ni Mayora manatili na lang sa diyan sa PNP Custodial Center. Sarap naman ang buhay doon kapag andun ka kumbachero. Parang hindi ka rin preso ron. Hindi ka nga makapag SM. Hindi ka nga makapamasyal sa CCP ground o makapunta ng Star City. Pero ayos ka naman dun. Wala kang kagitgitan, kasiksikan sa yung meron kang matutulugang maayos, may banyo kang anytime pwede mong puntahan. Dito, paano ka makapagbabanyo diyan? Naku, lalo pa sikat siya. Sikat siya. Pero pwede rin namang maging mayora siya doon. Di ba? Pwede rin, di ba? Halimbawa, yung mga aabutan niyang preso, ayun si Mayora. Baka pwede, wala tayong Mayora Mayor dito. de Mayores. Mayor de Mayores to. Mayora de Mayores. Buti sana kung gano'n. Kung paano kung may Mayora na doon. Tapos magiging threat sa kanya si Alice. Nako baka magkaroon ng away problema. yan. Yung pagdating pa lang ni Mayor Alice Go doon,
meron ng isang minamasahe. May minamasahe. Pelikula dating. Tapos may subo-subo sigarilyo. Tapos may ano pa ng tuwalya dito sa ulo. Talagang mayora, no? Ang bira. Nako, yan po ang ating mga susubaybayan. Ang ating malakas agent ay nandyan ho sa St. Peter's, sa Quezon City. May mga abutan ba kayong buhay dyan? Ano ba pinuntahan ni Sherwin doon? Mga naglalamay. Ha? Meron bang barangay St. Peter? Parang wala na. Meron bang... Burulan yan. Burulan yan. Burulan o kaya yung sa may simbahan. Bahala kayo. Basta mamaya, tingnan natin dahil kung suswerten, magkakaroon kayo ng limpak-limpak na 1,000 piso. Meron pang payong, may t-shirt at syempre grocery. Meron palang wanted ngayon, kumbachero. Wanted daw po ngayon sa mga dating hepe ng pulis. Yung official ng PAGCOR. Si General si Raul ano pangalan? Villanueva. Raul ba? Raul Villanueva. Villanueva. Ang tindi nung wanted ka pala ngayon, General Villanueva. May statement na ipinalabas. May samahan pala itong mga dating chief ng PNP at AFP. Yung Council of Chiefs. Ayan, Council of Chiefs. Mamaya papasadaan natin ang mga balitang yan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Oras po natin. Mr. Jalamtang, Lakyam Chap Gohun, 6:15 ng umaga. ACS Balita, susunod na. Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, 23 ng Setyembre 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Wheelchair at salamin sa mata. Sa mga senior citizen, sagot na ng PhilHealth. Paniningil ng multa sa tollway na walang RFID at sapat na load, muling ipinagpaliban sa Enero 2025. Mga dating PNP chief hinamon ang PAGCOR official na pangalanan ang dating PNP chief na sinasabing nasa payroll ni Mayor Alice Guo. Migil pasada ng piston o marangkada na. Tatlong mamahaling sasakyan ng suspended mayor ng Antique na sunog. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Dito muna tayo sa ating good news, lalo na para sa ating mga seniors. Sasagutin na rin ng PhilHealth ang mga prescription glasses, crutches, walker at wheelchair ng mga miyembro nito simula sa January 25. Tugon ito ng PhilHealth sa pakiusap at pangungulit ng isang makulit na tumutugon sa pangalang House Speaker Martin Romualdez sa mga opisyal nito sa pulong na isinagawa noong Huwebes kasama si PhilHealth President Mandy Ledesma. Humingi naman si Ledesma ng hanggang January 2025 para sa implementasyon ng programa upang mabuo ang mechanics kung papaano ma-avail ng mga miyembro ang wheelchair at salamin at kung anong optical center o butika o tindahan nila na maaaring makuha ang mga ito. Sinabi ni Speaker Romualdez na bahagi pa rin ito ng programa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos upang matulungan ang mga mahihirap, matatanda, PWDs at mga may sakit na Pilipino. So salamin, tungkod, walker. Yung yung parang tungkod na
Ano tawag doon? Yung aluminum. Basta dalawa hawakan. May hawakan. Tsaka wheelchair. Yan. Yun, hindi lang sa senior citizen siguro yan. Basta kaya kailangan na ng wheelchair kahit hindi pa senior citizen. Basta PhilHealth member, pwede siguro yan. Dapat lang. Ayos yan. Ayos yan, speaker. At PhilHealth. 6:21 ng umaga, naimbaga bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Muling ipinagpaliban ng Department of Transportation ang pagkapataw ng multa sa mga motoristang gumagamit ng tollway na walang ETC o Electronic Tollway Collection Device at RFID at walang sapat na load. Ayon kay DOTR Undersecretary Andy Ortega, hindi muna nila ipapatupad ngayong Oktubre ang pagkapataw ng penalty at sa halip ay sa Enero na ito ng papasok na taon. Ito'y para bigyan daan ng masusing pagrepaso sa Joint Memorandum Circular na nilagdaan ng DOTR, TRB at LTO noong Agosto 1. Na ang dapat po October 1 i-implement yung ating yung mga penalties. Ito po ay in-extend ng ating Pangulo. Maglalabas po tayo very soon and definitely wala po muna tayong mga penalties. Ito po i-extend natin. It will be up to January po. Hintay lang natin yung ating memo. Ang tinig ni DOTR Undersecretary Andy Ortega. Ano daw yung kumbansero? Yung pagmumulta sa... Kapag wala kang RFID. Walang RFID. Pag wala kang RFID o kayo, may RFID ka, tapos wala kang load. Dumadaan ka dun sa RFID lane. Mumultahan na. Yung ayaw bumukas na barrier. Multahan din natin dapat yun. Multahan din natin yun. Ayaw basahin yung dinikit na RFID. Ayaw naman basahin. Multahan natin yun. Dapat multahan din yun. Para makabawi tayo. Dapat parehas. Mariosep naman. Alas 6:22 ang ating oras. Masantos siya kabasan sa kayo namin. Nagbangon kila, gising na. Kinundihan na ng konseho ng mga dating hepe ng pambansang pulisya o Council of Chiefs ang pahayag ng isang dating military intelligence official na tinulungan ng isang dating PNP chief, si dismissed Mayor Alice Go, na makatakas ng bansa. Sa isang pahayag, hinamon ng Council of Chiefs si retired General Raul Villanueva, Senior Vice President for Security ng PAGCOR, na pangalanan ng sinabi niyang dating PNP chief dahil ang alegasyon nito ay irresponsable at nakabase lamang sa unvalidated information at chismis. Git pa ng konseho ng mga dating PNP chief, ang mabigat na akusasyong ito ay nagpapahamak at nagdudulot ng kahihiyan sa kanilang lahat na nag-alay ng serbisyo at buhay sa paglilingkod sa bayan. Matatanda na ibinunyag ni retired General Villanueva sa hearing ng Senado noong September 17 ang hinggil sa nakalap na impormasyon ng intelligence community na isang dating hepe ng pulisya ang kasama sa buwan ng payroll ng Pogo at tumulong kay Alice Go na makalabas ng bansa. Nahanap ko yung may kantsaw yung mga opisyal ng pulis kay General Villanueva. Sabi nila, yan ang classic example ng isang intel officer na hindi naman intelligent. Medyo masakit nga yan. Ang raw info or chismis pa lang, ang trato na niya, intel. Ito pa sabi ng isang intel officer, natutulog siguro sa intel schooling nung tinuturo ang intelligence cycle. Yan sabi natin. Kasi sinabi niya sa Senado yun, pinakinggan ko nga uli kong Bachero, talagang... chismis na natin. Baka yung raw information, wala pang validation. Inilabas na. Tapos sinabi mo yon sa isang nationally televised na hearing at under oath ka. At alam mo namang napakainit. Yun na nga. Kaya masakit ho ang kalooban ng mga dating PNP chief. Diba, si General Nick Bartolome. Ayan.
Wala spokesman ngayon dyan eh. Ng mga Council of Balikan Chiefs. nga natin mamaya, Yuel, si General Nick Bart habang minamasahe ni Kuya Els Bartolome. Relax ka lang, kuya. Relax ka lang, Kuya. Baka tumaas ang high blood mo. Siguro. Hindi ba nung umpisa pa lang, nung pinag-usapan natin to kumbatseros, napakaraming PNP chief na suspect ngayon dyan. Talaga? Lahat sila suspect dyan. Kaya nga. Ano ko po? 6:25 ng umaga. Samantala, kasado na ang panibagong transport strike ng grupong Piston at Manibela ngayong araw, natatagal hanggang bukas bilang pagtutol sa Public Transport Modernization Program. Ayon kay Piston President Modi Floranda, isasagawa ang kanilang kilos protesta sa Novaliches, Cubao, Monumento, Baclaran, Pasay, Sucat, Parañaque, Bikutan, Taguig, Pasig at Marikina. Kasama pa ang ibang lalawigan. Ayon kay Floranda, 80 hanggang 70% ng public transport ang kanilang paparalisahin sa tigil pasada ngayon. Alas 6:26 ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Nasa Pilipinas at hindi lumipad patungong Singapore si Presidente Bongbong Marcos nitong weekend. Sinabi ni Presidential Communications Secretary Cesar Chavez na natili sa kanyang bahay si PBBM kasama ang kanyang pamilya at naging abala sa pagsushoot ng weekly vlog at sa pag-review at paglagda ng ilang dokumento. Sagot ito ni Chavez nang matanong ng mga reporter kung hindi ba umalis ng bansa si Pangulong Marcos upang manood ng 2024 Formula 1 Ito ba yan? Singapore Grand Prix. Ito. Lagyan mo nga ng audio yan. Sige nga. RH Television. Ayan, ayun. Ayun. Ganun lang pala yun. Ayan. Ganun kabilis, Ayan, tingnan mo yung susunod. Uy! Sus Mariosep. Ay, Sus Mariosep. Nasa gasa. Pakinggan mo yung nagsasalita. Matindi. Mga Pilipino Mga yun. Pilipino eh. Lapitan mo, lapitan mo. Latang. Siguro MMDA enforcer. Lapitan mo. Mga Pilipino pala yung nanonood na yun. Lapitan mo, Tindi nun. Ayun. Di mo? Ayan, bilis. Yun, Yung susunod no? Yung isa pa, yan. Nakatsyempo dyan yung kumukuha ng video eh. Sasalita, nakatsyempo raw sila eh. Yan. Ayun. Yan ba yung Ferrari? Ferrari ba yun? Nakatsyempo kami. Ang bira. Tuwan-tuwa doon sa pagkakabidyo dyan. Ang bira. Oo nga naman. Ibiro yung makatsyempo ka ng actual, ng live. Pero kainaman ay safe yung driver na yan. Walang naging pinsala. Sa tulin ba naman na yun? Kahit sa tulin. Kaya lang, nakita kitang magmaneho kung batsero walang panama yung ginawa sa atin yan. Hindi Magugunitang noong 2023 ay dumalo sa Grand Prix si PBBM matapos maimbitahan ni dating Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong. Alas 6:28 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Ay, kay Supremo, kay Admiral Ade Luis Bordado. Yan. Ayan, magandang morning. Naniniwala ang kampo ni dating Vice President Leni Robredo na may dahilan ang pagpunta sa Naga ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Attorney Barry Gutierrez, dating spokesman ni VP Leni, nakapagtataka ang biglang pagpapakita ni Inday Sara kay Robredo. Noon daw kasing 2016, hindi man lang hinarap ni Sara si dating Vice President Robredo sa transition nila sa pagiging ikalawang Pangulo at tanging mga staff lamang nito ang pumunta. Siyempre hindi mawawala sa isip namin na yung pagpunta doon may intensyon na palabasin, 'di ba? Na merong niluluto, parang ganoon 'di ba? Kasi gaya nga ng sinabi mo, katakataka Pagkatapos ng 8 taon, biglang-bigla na lang pupunta ng biglaan. At obviously, alam na madaming taong makakaalam nung dalaw na 'yon at obviously madaming magtatanong bakit nga nangyari 'yon. So, klaro na merong ganong
intensyon na may gustong palabasin, gustong magsimula ng usapan. Ganon kaya. Ganon din kaya ang feeling naman ni VP Lenny. Baka naman yung iba lang yan. Baka naman si Attorney Barry Gutierrez. Baka mga meron lang yan. Oo, ang importante dyan kung ano yung pakiramdam mismo nung pinuntahan ni Vice President Lenny. Naalala ba niya itong turnover na yan, yung transition na yan, na hindi man lang siya sinipot. Naalala ba niya yung mga banat sa kanya dati ni VP Sara tungkol sa personal na buhay niya? Binanatan ba siya ni VP Sara? Paano mo nalaman? Ba't ba tayo ang galit? Di ba? Binanggit pa yung tungkol sa immoralidad. Ha? Oo. May ganun? Na parang nakipag daw sa may asawa. Si VP Lenny? Ayun, may mga banot na ganun Napanood ko yun May video? Meron. Siguro. Sumusunod ang dating. Susunod! Tito po! Iba pang mga nagbabagang balita. Si Trillanes kasi banat ng banat Binabanatan si VP Lenny. Nakita mo, narinig mo ba yung... Hindi ko pa na... ikaw pala Hindi ba si Mayor Along ang mga kalaban niya? Ba't iba binabanatan niya? Siguro hindi na niya kaya si Along. Naghanap na lang na ibang makakababag. Kasi ang sabi ni Senator Trillanes, "Hey! I thought I was the one trying to unite everyone." Akala ko ba ako yung nag-aayos ng lahat. In bringing down the Dutertes once and for all. Sa pagpapabagsak ng mga Duterte. We can't project Sara to the Pinks to be unfit for the vice presidency when VP Lenny is sanitizing her at the same time with that unnecessary accommodation. Sanitizing? Oo, sinasanitize daw ni VP Lenny si Sara. Doon sa pakikipag-meeting na yon. Nagpakatao lang naman yung Ali. May pupunta sa bahay mo, ipagtatabuyan mo ba ako din naman kumbachero, ganun ang aking reaction doon. Ito naman si Senator Trillanes, gusto away lahat. Gusto hindi ba, kumbachero, pag may pumunta bang tao sa palalayasin mo ba? Siguro kung sanay ka sa ganung ugali. Kung ganun na ugali mo, mulat-mulat. Pero sa ugaling tunay na Pilipino, hindi ganun Kilala nga tayo sa pagiging sa hospitality, di ba? Inan mo pa nga inan pa nga ng minandal yan kahit pa nga masama sa tingin mo yung taong yan. Ganun talaga. Magpapakatao ka pa rin. Ganun dapat. Ito sabi ni Senator Trillanes. Ito nakita mo? Ma'am Lenny. Ma'am Lenny. May message pa siya sa tweet niya. Gusto nga naming ipa-impeach si VP Sara. Tapos binastos pa niya si Senator Risa. Bakit mo pa minute? Are you siding with her? Now. Sabi niya. Now. Ngayon. To the die-hard Pinks. Bakit mo pa kinatagpo? Yun. Ngayon. Are you siding with her? Sabi niya. Kumakampi ka na ba sa kanya? Now. Ngayon. To the die-hard Pinks. VP Lenny should not be beyond criticism. Kahit saan mo tingnan, mali ang pakikipag-meeting niya kay Sara. Ang tindi ng init ng ulo nito si Trillanes talaga. Siya mainit ang ulo, hindi si VP Lenny. Yung nakapag-meeting nagpamindal. Yung dating inuupakan na siyang pinuntahan ngayon sa Bicol, wala namang chill lang. Tapos yung meron, yun ang galit. Yun ang sinasabi namin sa inyo ni Kumbachero nung pa. Yung mga nandun sa mga politiko na nagbababag, batina, yung iba naiiwanan pa, galit pa rin. Kaya wag tayong gagaya sa ganyan. Alas 6:34 ang ating oras, magbabalik ang ACS Balita. ACS Balita. This time check is brought to you by Tingnan nyo, puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. sa Pride Bar. 20
pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kislap puti at banayad pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti. ACS. Bakit panatag ang loob ko sa MX3? Kasi tested and proven ito na may alpha, beta at gamma mangosteen. Mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong seal of quality excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 capsule is my choice. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kaming muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Ka-Blue! Charm that fun, bangong kumaka-bloom. Charm that fun, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-Blue sa bango. Charm that fun, bangong kumaka-bloom. Charm that fun, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-Blue. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:39 ang ating oras. Teka, kuha tayo ng update mula sa BJMP, Bureau of Jail Management and Penology. Sige nga. Talaga bang lilipat na sa kanilang puder si Mayora? Eto, si Chief Inspector J. Rex Bustinera ng BJMP nasa linya natin. Chief Inspector J. Rex, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying ito. Magandang morning ka Jerry, ka Tunying at sa mga sumusubaybay sa inyo pong programa. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Naka-ready na ba kayo? Ang limelight ay malilipat na sa inyo from PNP. Lahat tututok na sa inyo, Chief Inspector.
Tama po, nakahanda na po kami. Kahit ng Friday pa po yan dapat na malilipat. Kaya nagkaroon lang ng hindi pa na-completong requirements. At ngayon din pong umaga, naghanda po ulit kami. At gagawin po namin ulit, mag-inspect ng facilities at mag-prepare po ulit ng seldang paglalagyan niya. At nakahanda na rin naman po yun since Friday pa. Meron ho bang selda ron na para sa kanya lang o ihahalo siya talaga sa iba? Ihahalo po ito sa ibang PDL. Yung laman po nung selda nung inspection namin last Friday ay 44 ang laman. 44? So ihalo po siya doon. Opo. 3 lang po kasi ang selda doon na halos ganun lang din ang bilang. Ano po ang capacity nung selda na yon? Nasa siyam po ang capacity. Jesus, Mario, 4.7 square meters ang standard na 7 square meters, good for 9 4.7 po. 4.7? 4.7 square meters kada isang tao po. So nasa ano lang po, nasa 40 to 43 square meters. 40 to 43 square meters. So good for 9 PDLs. Pero 44 ang borders nyo ngayon. Tama po, tama po. May lugar pa kaya yun para may mahigaan, sir? Meron naman po kasi po ang nailagay po doon ay triple deck na bed bunk. Okay. So pinagdikit-dikit po ito at nakapalibot sa selda. At nagkakasya naman po, magkakatabi sila sa 3 palapag na higaan. Diyan po ba sa mga city jail natin, for example dito nga sa Pasig City Jail, meron din bang mga tinatawag na medium, maximum, minimum security prisoners o PDLs? Meron po ang ating classification. Kaya lang po, yun po yung sa programang ibibigay sa kanila at security. Meron din po tayong high-profile PDL. At yung mga usually pong ganyan, nililipat po sa Bikutan. Kaya lang po, yung Camp Bagong Diwa Bikutan na BJNP compound. Kaya lang po, for this case, pinakomit po talaga kasi sa Pasig City Jail. Kaya court. even though high-profile case yan, opo, doon po talaga ilalagay. Specific pala order ng katulad din ba dyan sa mga city jail ng mga bilibid o ng correctional na mayroong mayor na minamasa-masahe ng kanyang mga tauhan. Chief Inspector. Nakasubong beha. May nakasubong beha. Sigarilyo sa bibig. Wala po. Wala naman pong noted na gangs o gang affiliation doon. Even kahit po doon sa pambabaeng kulungan, wala rin po. So walang... Magkaiba po ang BJMP, sir, sa Bucor. Iba po magkaiba. Kaya tinatanong namin po natin ano yung pagkakaiba . So walang mayor de mayores dito, ganon? Wala po. Ngayon may mayora na sila. May mayora na sila. dating pong mayora. May na nga nagtatato din ba sa ganyan, Chief Inspector? Wala na din po. Wala po yan. Pinagbawal na po ng BJMP ang polisiya sa pagtatato. At kinukumpiska po yan. Bakit naman? Una po, sir, unhygienic po ang kapag nagtatato sa loob ng kulungan at maaaring makahawa ng ibang sakit. Tama yun. So wala na po wala pong sige-sige, walang City Jail, Batang City Jail, ganon. Sputnik. Wala po. Ang noted po namin dyan na gang affiliation yung Sputnik, pero sa panglalaking kulungan po. Sa babae wala. Hindi rin po sila organized. Opo, hindi rin organized. Hindi, saka kunyan hindi naman pang matagalan dapat ang mga borders ninyo no? Yun yung mga may kaso pa na nililitis. Tama po. Opo, ang hinahandle po kasi namin ay nagtatrial pa at kapag sila'y nasentensyahan ng higit 3 taon, nililipat po namin sa Bucor o sa Bilibid. Ano pong mga kaso nung kasama ni Mayor ni Alice Go dyan po sa selda na yan? Dun, tiningnan po din kasi namin yung profile ng makakasama niya. At una po, wala pong risk siya dito kasi tiningnan po namin isa-isa yon. Ang makakasama niya po 80% drug cases o violation of RA 9165. Ano po siya? Yung sumunod po doon na majority case ay mga crimes against properties, yung pagnanakaw, kung ano-ano pa pong crimes against property. So yun po yung profile ng mga kasama niya sa selda. Delikado pala yung... Wala po kasi talaga mapaglagyan. Delikado pala yung bag na Starbucks ni Juan? Ni Mayora. Madadala niya ba ho doon yun, sir?
Hindi po. Unauthorized po yung mga ganon at kailangan authorized items lang. Bibigyan po namin siya ng damit, uniform ng PDL, yung yellow t-shirt at jogging pants. May sarili siyang hygiene kit. Kaya lang, pwede pong pumasok yung sarili niyang dalang hygiene kit. Pero yung iba pong gamit palalabasin na. Paano ho ang banyo niyan kapag bawat isang selda 44, may sarili silang banyo doon sa selda na yon, sir? Tama po, may sarili po silang banyo. Dalawa po ito, dalawang toilet, dalawang bath na space. Yun po, palitan po sila pag morning, lalo pag may mga activity. Ano pong iba naman po ang activities nila. Mga gaano kalaki ho ang banyo dyan? Ma-describe nyo na sa amin. Mga nasa siguro nasa 2 square meters. Na talagang kon lang, divide po shower and bath po. Talagang kon lang, pangkubeta lang, tawag ng kalikasan. May ano ba yan? May bidet? May bidet? Wala po, tabo lang po. Tabo. Tapos doon na ho, paliguan na rin po 'yon. Tama po, yun na rin po, toilet and bath po yun sa pangkalahatang nasa set. Hindi katulad nung napapanood natin na merong shower talaga. Iba yung shower. Iba yung shower, iba yung kasilyas. May toilet bowl. Opo. Ito magkasama na. Bukod do kay Mayora Alice, sino pang mga kasama niyang popular, high profile dyan sa Pasig City Jail? Matatandaan po natin, 2 weeks ago, dinala po yung co-accused ni Pastor Kibuloy. Ito po yung isang lalaki at 3 babae dinala doon. So yung 3 babae po, na i-distribute sa 3 selda, pinaghiwa-hiwalay. So makakasama po niya siya. Makakasama po siyang isa. Sino po yung makakasama niya dyan sa selda nila? Hindi ko lang po pwede i-reveal ngayon, pero may isa po. Isa po doon. Oo. Doon po ba sa city jail, doon sa selda na yon, pwede siyang magbaon ng sarili niyang pagkain? Hindi po, pwede magpadala po sa dalaw niya. Ito po yung lutong pagkain na pinapayagan po natin. Pandagdag niya sa kanyang kakainin sa rasyon. Araw-araw. Allowed naman po, basta authorized lang din po yung dalaw at yung authorized lang din. Kumbaga walang dalang kontrabando yung walang halong kontrabando yung. Kung magpa-grab, grab. Grab food. Hindi po pwede yun. Hindi pwede. Kasi po kung may nakaipit pong kontrabando yun, hindi naman po namin pwedeng. Ang makuhuli po dun yung grab. Yung nag-deliver. Saka, may cellphone ba dyan? Pwede siya mag-cellphone? Wala po, bawal din po. Kaya hindi siya makaka-order, kumbachero. Hindi siya makaka-order, pero kung papadeliver, ba tayo, papadalhan natin siya ng pagkain. Hindi ba pwedeng ganun, Major? Hindi po sir, kasi kailangan po may taong accountable dun sa nagpagpapadalahan niya. Kasi kung may laman po yung kontrabando, o kung ano yun ang mananagot. Doon, mahuhuli yung nagdala. Yun ang mananagot po. Pero kung ibigay po namin number nyo. Hindi, para sa inyo hindi naman para kay Mayora. Mayora. Major, malilipat sa inyo ngayon ang attention. Lalo na sa paglilipat-lipat. Alam nyo, napaka-busy niyan si Mayora Alice. Meron siya sa korte, meron sa Senado, meron sa Kongreso. Meron ba kayong provision? Meron ba kayong sapat na tao para sa ganun? At siyempre, gasolina lang at security niyan. Kung batsero, malaki-laking gastusin. Para lang sa isang tao na yan, Major. Meron naman po. Actually, nakapaghanda na rin po ang regional office dyan. May dagdag na tayong tao. Pati po yung mga babaeng jail officers natin na quick response team namin, o sabihin yung nag-training ng tactical training, pinadagdag na din natin para magiging escort niya sa Congress o Senate hearing. Sa court hearing naman po, nakipag-ugnayan na tayo sa teleconferencing o video conferencing. Kaya, in place naman na po yung mga preparasyon natin dyan at kaya naman po. At nag-commit na rin po ang PNP na willing silang mag-augment sa transport namin, pati rin ang Pasig City Police Station para tulungan kami sa convoy. So, okay naman po, multi-agency na po ang approach namin dito pagka
paparatingin natin siya sa Senado o sa Kongreso. Mga pagtinig. Major, babalikan ko lang, pasensya na, last na lang. Magkano ang budget ng isang PDL natin sa pagkain per day? 70 pesos po, pinaghahati ng 3 kain. Tatlong kain. So parang pumapatak na mga 23 pesos per meal. Tama siya, 23 pesos per meal. Halimbawa, sa almusal, anong mga naisa-serve nyo dyan? Baka hindi sanay si Mayor Alice Go sa pagkain. Ano ba ang mga pangkaraniwang almusal dyan? Nung last Friday po, nag-monitor kami yung menu po doon. Halimbawa, ang almusal po niya ay sopas. Macaroni soup. Then yung tanghalian po ay pinakbet na may rice, 1 cup of rice. At yung hapunan, ganun din po, parang adobong isda. Adobo. Then na may 1 cup of rice. Walang midnight snack yan? Wala po sir, hanggang 3 meals lang po. 3 meals. Ano ba yung pinakbit ng tanghali, wala man lang kasama isang pirasong galunggong, ganon? Wala po, may yung Ricardo po nandun, nakahalo na po. Nakasama na yung Paano ho yung mga nagda-diet, Major? Halimbawa, 1 meal a day lang ako OMAD ako OMAD. Paano ho ginagawa sa ganon? Depende na po, nadidistribute naman sa kanila yung pagkain. Depende na po sa kanila kung kakainin niya o for later. Hindi ba pwedeng mag-request na yung 70 pesos pang isahan na lang yun? Pag samasamahin yung pwede bang umorder ng dalawang ulam saka isang kanin, ganon? May instances lang po na allowed yun, katulad po sa mga kapatid nating Muslim tuwing Ramadan na pinag-iisa na lang na serving. Kasi for religious purpose. Pero other than that po, talagang kailangan i-distribute sa kanila yung pagkain na nakabudget sa kanila. Okay, so linawin lang natin Major, si Mayora Alice ay hindi magiging Mayora sa loob ng BJMP, Pasig City Jail. Tama sir, polisiya po namin, no VIP treatment, no special treatment. At pinaalala pa rin ulit ng aming Chief PJMP, si Jail Director Rueles Rivera. Nung Friday at ngayong umaga pa rin, i-remind na naman po ulit na, again, i-remind daw ang mga personnel ulit sa ating policy dyan. So wala pong ganyan sa atin. Okay, thank you Major, magandang umaga. Magandang umaga po. Thank you po, magandang umaga po sa ating lahat. Chief Inspector J-Rex Bustinera ng BJMP. Balita! Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Si Senator Win Gatchalian daw, kumbachero, nagbago na ng isip. Bakit? At okay na raw sa kanya ang executive session. Para kay Alice Go. Para kay Alice Go. Ito raw ay para mahubaran ng maskara kung sino man ang mga dating opisyal ng PNP na sinasabing nasa payroll ng Pogo. Kaya lang, kapag executive session at sinabi ron, hindi nila pwedeng i-reveal in public. Yun na nga. Paano yun? Magagamit ba yun kung sakasakaling halimbawa sa pag-file ng kaso? Magagamit bang basihan yung mga sinabi doon sa isang executive session? Palagay ko hindi yun na nga. Yun ang problema natin doon. Palagay ko hindi. Dahil sa may sanctity of a closed door meeting. Kahit pa may kinalaman sa national security. Yun lang ang problema doon, kapag executive session. Pero kapag nasa open hearing naman, ayaw naman magsalita. Ayaw magsalita. Yan ang problema natin. Silipin nga natin. Tuloy ba ang paglilipat kay Mayora?
Ando ng ating RH52, Edniel Parosa. Kami Edniel! Jerry at Anthony, nakatakdang isa lang sa isa na namang medical examination sa Alice Go. Ngayong araw na ito ng Lunes, bago ang kanyang nakatakdang paglipat sa Pasig o Pasig Female Dormitory. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, galing itong mensahe sa Criminal Investigation and Detection Group na nagpadala na ang kanilang mga tauhan dito sa Custodial Center bago pa mag-alas 7 ng umaga. Gagawin itong panibagong medical exam kahit smalang na sa parehong test ng dismiss from Bantarlac Mayor noong Biyernes kung kailan dapat siya unang naka-schedule na ilipat ng piitan. Sa mensahe ni Fajardo ngayong umaga, nabatid na pangungunahan din ng CIDG ang return of warrant sa kasong qualified human trafficking ni Go, pero gagawin ito via online. Kinumpirma naman ni DJP spokesman, Jail Superintendent J. Rex Bustinera, wala pa sila natatanggap na koordinasyon sa PNP. Higil sa oras kung kailan dadali sa siksikang selda itong sinipang alkalde. Nauna nang tiniyak ni CIDG Director Police Major General Leo Francisco, immediately o agaran itong gagawing transfer basta't matapos lamang ang mga kaukulang dokumento. Kahapon, Jerry at Anthony, on itong weekend, 2 araw bumisita rin dito sa custodial facility ng PNP yung mga abogado ni Gong si Alice Go, kung saan ibinalita nila na nag-file sila ng urgent motion sa Pasig RTC para manatili ang kanilang kliyente dito sa kustodiya ng Philippine National Police dahil sa umano'y banta sa kanilang buhay. Matatandaan na antalang pagdadala kay Go sa Pasig Jail noong Biyernes ng gabi dahil sa tagal ng booking at unang medical procedures matapos siyang magpiyansa naman para sa hiwalay na graft case noon sa Valenzuela Court. Ipinakita rin ng DJMP ang uniforms at hygiene kit na gagamitin ni Go na ihahalo sa iba pang high-profile inmates. Makakasama sa selda sina Ingrid Canada, Pauline Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Simanes. Mga kapwa akusado naman ni Pastor Apollo Kibuloy sa qualified trafficking. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Thank you, Edniel. Samantala, silipin natin. May epekto na ba ang tigil pasada ngayon ng mga tsoper? Nasa QC si RH5, Val Gonzales. Come in, Val! Jerry at Anthony, gaya ng ordinaryong araw ay tuloy-tuloy itong bridge na kaya ng Quezon City Bus Service na nakahilera sa tahap ng elliptical road city. So, wala pa naman makikita na mga stranded, and then yung sasakyan na galing dito sa Quezon City patungo ng tungo dyan sa bahagi ng Rizal. Ay, may jeep pa. Meron pang jeep. May mga pumapasada pang jeep. Yan yung mga jeep. Oo. Actually, Jerry, maraming mga pampasero sa mga jeep na pumapasada naman sa mga oras. Katunayan, yung iba nga ay halos hindi naman punuan at meron pang alog-alog pa na mga biyahe patulad nito. Patungo ito ng Litex Road. Litex, Litex Road. Nandito rin yung mga UB Express at iba pang mga yung modern jeepney, maging yung iba pa, mga pampaserong bus. At siyempre, ang pinaka-tampok sa lugar nito, yung libreng sakay, natulot naman nitong Quezon City Bus Service. Ito yung mga UB Express na patungo sa iba't ibang mga lugar. Ito yung mga aircon na mga UB Express pasasakyan ng ating mga kababayan. So, ay mapagpipilian dito sa lugar na ito dahil itong Quezon City Bus Service na nagbibigay ng libreng sakay patungo ng Novaliches area at itong iba pang mga ruta dito sa Quezon City ay patuloy na nagsasakay ng mga pasahero sa mga oras na ito. Sa monitoring ng Quezon City Transport and Traffic Management ng local city government ng Lungsod Quezon ay wala pa namang mga lugar na kailangan nilang puntahan dahil nakamonitor sila kung saan magkakaroon ng mga stranded na pasahero ay agad na makapag-deploy. Pero so far ay maayos pa naman hanggang sa mga oras na ito. Ako si Val Gonzales, DJRH sa Pilipinas, Luna sa Pilipinas. Thank you, Val! Metro Manila ngayon. Thank you. Samantala, mamigay muna tayo ng pera.
Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa St. Peter, QC si Sherwin. Alamin natin, bumangon ba? Aba, bumangon ba? May barangay St. Peter pala talaga, Sherwin, ano? Bumangon ba ang mga nakikinig sa DZRH? RS6 Sherwin Alvaro. Go, 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 Sherwin! Sorry Jerry, kung mahina-hina ang kidney mo dito sa tindahan na ito, eh talagang mahihimlay ka sa St. Peter. Dito yan sa barangay St. Peter sa Quezon City. Dahil itong tindahan ito, talagang patatutagin yung kidney mo. Saan ba lugar yung barangay St. Peter? Malapit sa may barangay Manresa. Malapit sa may... saan yung barangay Manresa? Saan ba yung barangay Manresa? Sa may Santa Mesa Heights. Kung pamilyar kayo sa Retiro, Mayon. Yan pala yan dyan. Iyon, oo. Pero sa may original Paresan. Diyan sa Retiro. Pero dito sa tindahan na ito, talagang mapupunta ka ng St. Peter. Ayan, hindi matatag ang kidney mo dahil may noodle, may chichirya. Eto, matinte bagoong. Teternohan mo pa yun ng, siyempre, ang pinakalites na bagoong alamang. Ayan, napakasarap niyang bagoong alamang. At meron sing tinitindang kristal dito. Ano tong bentahan po ng kristal dito? Mukhang mura po, 10 ang kristal dito sa inyo. Ano yan? Asin po. Asin ba yan? Asin. So, pampatatag lahat ng kidney yung tinda. Ayan, pala yung mga paalat. Pero, syempre, kailangan yan dahil masarap kumain kapag may bagoong. Pero, ito, hindi mababagoong ngayong umaga. Dahil nahuli natin, asan yung cellphone mo, tatay? Ayan nakatutok palagi sa DZRH yung kanyang cellphone. Pangalan mo, tatay? William Mascareñas po. Si Tatay William Mascareñas. Ay naku, kaano-ano yung may-ari ng iniihaw na manok? Yung sugo po. Ba? Alam na alam, ha? Kapilido lang. Kapilido lang. Si Kuyang Ronald. Sino paborito po ng sa umaga? Si Jerry Baja po, tsaka si Anthony Taberna po. Anthony Taberna, Jerry Baja po, Sport 2 sa DZRH. Dahil dyan, meron kang 1,000 pesos! Salamat po sa 2x2 at kay Sir Anthony Taberna at Jerry Baja po. Naku, maraming salamat din siya. Siyempre, meron ka rin grocery bag. Yun, ang matindi dyan. Dahil tsaka yung payong, Ayan ang payong, mahiwagang payong. Yan, pag binuksan niyo yan, uunlad, lalo pa kayo nga siksik, liglig, umaapaw. Basta baliktarin nyo lang po yung payong nyo, ha? Pag binuksan. Maraming salamat po sa 2x2. Maraming salamat din, ha? Palagi sa pakikinig sa DZRH at sa mga sumarala ng 1,000 pesos. Laging tumutok sa DZRH, baka kayo na susunod dating winner sa DZRH Mas Malakas promo. Arch number 6, Sherwin Batalzaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oh yeah, life goes on. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 11 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baja. Araw ng Lunes, 23 ng Setyembre 2024. Narito na po ang ulo ng ating pangunahing balita. Panukalang 6.35 trillion pesos budget para sa susunod na taon
Target ng Kongreso na maaprubahan sa Miyerkules na. Bibi Sara na silipan pa 237 bilyong piso na ubos sa loob ng 7 buwan ayon sa COA. Presyo ng mga produktong pang Noche Buena inaasahang sisipa sa papalapit na holiday season. Ang bisita ni VP Sara kay former VP Leni Robredo iniuugnay ng isang political analyst sa 2028 elections. Election officer at misis nito pinatay sa loob ng bahay sa Palawan. 3 milyong pisong cash nawawala. Autumnal equinox nagsimula na, mas mahabang gabi mararanasan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing Balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:13 ang ating oras. This time check is brought. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Balita. 7:18. Tuloy ang mga pangunahing balita. Iniimbestigahan na ng pulisya ang anggulong pagnanakaw bilang motibo sa pagpatay sa isang election officer sa Palawan at sa misis nito. Tad-tad ng saksak ang mga biktimang sina Emmanuel Gakot at ang kanyang misis na si Frenny nang makita silang nakahandusay sa loob ng kanilang bahay sa Agutaya, Palawan. Ayon sa mga investigador, nakabukas at wala ng laman ang cabinet at drawer ng mag-asawa habang nawawala rin ang 3 milyong pisong cash. Patuloy naman na inaalam ang kung sino mga nasa likod ng krimen. Oy, magandang balita. Asahan ng mas mahahabang gabi. Yun ay yung mga gusto ng mahabang gabi. Ito po ay makaraang anunsyo ng DOST Pag-asa ang pagsisimula ng autumnal equinox kahapon, September 22. Ang equinox ay nangangahulugang equal sa salitang Latin na nangangahulugan din ng halos magkasinhaba na ang araw at gabi. Ayon sa National Aeronautics and Space Administration o NASA, nakadepende pa rin ang haba ng araw at gabi sa lokasyon ng isang bansa. Ayon sa Pag-asa, ang mga bansa sa Northern Hemisphere, kabilang ang Pilipinas, ay makakaranas ng mas mahabang gabi kaysa umaga. Kabaligtaran naman ito sa mga bansa sa South tulad ng Australia at New Zealand na mas mahaba yung araw. Yung araw. Sa atin, mas mahaba yung gabi. So malamang yan kahit ng mga alas 6 na, madilim pa. Ng umaga. Ng umaga. Tapos wala pang alas 6 ng gabi, madilim na. Madilim na. Ayun. Magiging mas mahaba kaya tulog natin nun pag ganon. Hindi. Pasok ka. Ganun pa rin. May nakaambang taas presyo sa ilang pangunahing produktong pang Noche Buena ngayong papalapit na holiday season. Ayon kay DTI Assistant Secretary Agaton Overo, nasa 55 manufacturers ang humiling na ng price adjustment sa kanilang mga produkto. Gayunman, sinabi ni Overo na napag-aaralan pa nila ang hirit na taas presyo upang hindi masyadong masaktan ang mga consumers. May proseso din po na hindi paglabas namin to kailangan ko usapin rin yung manufacturers. Kasi pagbaba nila, pagtaas nila ng presyo, kailangan nakaset up na rin yung mga retailers kasi meron sila mga old stock, di ba? Na mababa pa yung presyo. Medyo paglabas namin ito, kailangan kausapin may mga meetings pa with manufacturers and retailers. Si Assistant Secretary Agaton Overo ng DTI. Iginiit na isang political analyst na politika ang rason ng pagkikita ni na Vice President Sara Duterte at dating Vice Presidente Leni Robredo. Punto ni Professor Edmund Tayaw, taon-taon ang pista ng Peña Francia pero nagkataong ngayon sila nagkita nung kailan malapit na ang 2025 elections. Taon-taon naman meron namang piyesta ng Peña Francia sa totoo lang. So, siguro paano ba nagkataon lang na magkakaroon tayo ng halalan sa susunod na taon, sa darating na taon, kaya nagkaroon ng ganyan mga bisitahan
Ayon pa kay Tayaw, posibleng maapektuhan ang naturang pulong ng dalawang vice-presidente ang imahe ng Liberal Party. Ang tingin ng tao sa Liberal Party the whole time is it's a principled political party. Sa akin, lalong nadadilute ang pagtingin ng publiko. Nalilabel na lamang ang Liberal Party na pareho na lamang sa iba. Yan po ang tinig ni Professor Edmund Tayaw, isang political analyst. Dapat talaga dyan si VP Sara si VP Lenny nang magsalita. Baka, Mother, pakitawagan mo nga si VP Lenny. Ganun naman kami nun. Oo. Baka naman gising na at makausap natin. Ang susunod na mayor ng Naga City. Yun. Sa ibang balita, target ng Kamara na maaprubahan ng panukalang 6.35 trillion budget para sa susunod na linggo, ngayong linggo. Ayon kay Marikina City Representative Estela Kimbo, Senior Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations, posibleng mailusot na sa ikatlo at huling pagbasa itong 2025 General Appropriations Bill. Nauna nang ipinangako ni Speaker Martin Romualdez na aaprubahan ng Kamara ang budget bago mag-recess ang Kongreso sa Biyernes. Ayon kay Speaker, susuportahan ng proposed outlay ang Agenda for Prosperity at bagong Pilipinas programs ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagpapaliwanag ng Commission on Audit ang OVP, Office of the Vice President, sa questionabling paggastos ng 237 million pesos na pondo sa loob ng 7 buwan. Bukod pa ito sa unang kinumpirma ng COA na paggastos ng OVP ng 125 million pesos na confidential funds sa loob ng 11 araw noong 2022. Ayon sa COA, noong Pebrero hanggang Marso ng nakaraang taon, naglabas ang OVP ng 125 million habang ganitong halaga rin ang inilabas mula April 25 hanggang June 30, 2023 at noong July 14 hanggang September 30, 2023. Ikinabahala naman ni House Assistant Majority Leader J. Kong Hoon ng umano'y questionabling paggamit ng confidential funds ng OVP, kaya dapat lang anyang ipaliwanag ito ni VP Sara sa publiko para sa transparency at accountability. Baka naman yun ang dahilan ng pagbisita ni VP Sara kay VP Lenny. Bakit? Yung kinukwento mo. Ano? Tatanong pa kung bakit. Baka no. Alam ko na yung binanggit ko pala sa iyo kanina, may nabasa kasi kung mga meme naman to, meme. Mga meme. Di ba? Binawasan ng Kongreso yung budget ng OVP dahil sa mga pag-asta ni VP Sara sa House. Gagawin daw mga 700 million na lang. 700 million. Sabi mula sa mahigit 2 billion. Mahigit 2 billion. Sabi nung iba, dati naman ganyan yung budget ng OVP nung panahon ni VP Lenny Robredo. Kaya ang isang meme na nakita ko, ang pinag-usapan daw ng dalawa ay nanghihingi daw ng tip si VP Sara kay VP Lenny kung paano napagkasya yung 700 million sa loob ng isang taon. Ayun. Di ba? Ganun lang naman talaga eh. Yung kapag hindi ka marunong, magtanong ka sa marunong, sa mga may experience na. Talaga. Lalo na sa pagbabudget, di ba? Kaya VP Lenny, ikaw na mismo ang magsalita. At maraming kung ano-anong naglalabasan. Pero yung politika, talagang hindi maiaalis yan. Si VP Sara ba tuwing ano yung pista ng Piña Francia nagpupunta ron? Hindi nga daw eh. Eto baka pumunta nung minsan nung ibang pagkakataon pero hindi siya napadaan kay VP Lenny. Eto po yung statement ni VP Sara sa Bicol trip. Statement ng OVP. Vice President Sara Duterte is excited to experience her first ever Peña Francia fiesta. Yun, tinan mo na. So sa mga nakaraan hindi talaga. First time pala ito. Palagay ko during the time na VP pa si Lenny Robredo. At nagpunta si VP. Pupuntahan din niya si VP Lenny. Kaya? Sabi niya, sabi mo kanina. May asawa. She was invited by a Bicolano friend siya ay kinumbida ng isang Bicolano to attend the centennial
centennial anniversary mass. Para dumalo sa simba. Kaugnay nga ng piyesta. The same friend also arranged a casual meeting with former VP Lenny Robredo. Ayun, yung nangumbida ay siya rin ang nag-ayos ng meeting. During her stay in Naga, Vice President Duterte visited several prominent Bicol personalities. Yun naman pala eh. Marami naman pala eh. And heard mass with ordinary Bicolanos. Yun, Etong cuts doon. Medyo nagpapaliwanag dito. Siya, babae, neither looked desperate nor distressed. Yun ang, hindi siya mukhang desperado. Nor distressed. Thank you. Sabi niyo nag-issue na statement sa open. Sige, tingnan natin ang mga susunod na kabanata. Susunod! Dito po! Sino itong aktor, director na mula sa pamilya ng mga artista na umaalis daw? Tumatalilis kapag ang topic sa huntahan ay kabadingan. Baka hindi niya type lang ang Ayaw niya ng mga, baka ayaw niya ng mga bading. Baka ayaw niya ng mga bading. O baka bading siya. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing Balita. Alas 7:28. This time check is brought to you by Kumbatsero, narinig ko na maraming exclusive deals ang BDO credit and debit cards ngayon, lalo na sa mga kagaya nating mahilig mag-travel. Ayos yan. The Great Travel Sale. Meron yan eh. Kung BDO credit o debit card ang gamit mo, pwede kang mag-avail ng special discount sa airfare at accommodations. At hindi lang yan. May buy now, pay later deal pa sila. Napaka-convenient, lalo na sa mga gustong mag-travel agad pero gustong hati-hatiin yung bayad. Oo nga. Wow, astig talaga, no? Tapos may mga special promos pa sila, di ba? Siyempre naman, may mga exclusive promos para sa mga selected merchants kapag BDO card ang gamit mo. Kaya kung wala ka pang BDO credit o debit card, nako, mag-apply ka na at sulitin ang pagta-travel. Talaga namang napaka-exclusive. Yan ang BDO, the card that gives you more. Pangunahing Balita. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Balita. Ba't ayaw tumunog ni paring head? Ayaw ba? Ayan, Tingin nga. Ayaw. Ito. Ayaw. Ito. Ayan. Sandali po lamang. Magpapatuloy po tayo. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Balita. Dito na lang natin dalihin sa kabila. Eto na. Ang mga dating PNP chief pala ay meron hong samahan. Meron silang grupo, Council of Chiefs. Sa PNP lang ba ito, kumbatsero? Kasama rin yung mga naging Armed Forces Chief. Parang kasama din yung dating AFP Chief kasi nakita ko yung pangalan ni dating Secretary Renato de Villa dyan eh. AFP sa bagay, PC yun eh. Di ba PC pa yun? PCINP? Dati pa sa PCINP. Naku, nalito tuloy ako. Tanong na natin. Napatanda ko yata si General Renato de Villa. Kausapin na natin ang isang dating PNP Chief, si General Nick Bartolome. General Nick, magandang morning! Magandang morning, Ka Tunying, Ka Jerry, meron din sa lahat ng tagapakinig ng Dos por Dos. General, yung picture nyo dito wala kayong balbas Ang pogi-pogi nyo dito sa nung PNP chief pa kayo Ayan ang ganda ng picture nyo dito Nagpatubo na ba kayo ng balbas? Opo, 12 taon na po ang nakakaraan yan.
Talaga, inamin na 12 taon Ang tagal na pala, parang, no? Parang kailan lang, ano? Parang kayo talaga ang nagpadala ng picture para yan ang ipakita. Okay. File yata ninyo yan. File ni mother namin din eh. Okay, ito hong Council of Chiefs, ilan ho kayo dito, General Bart? Actually, 29 po kami rito. 5 po ang namayapa na. Si General Renato De Villa po, dati po kasi siyang PC Chief. Yun. Minabuti po namin, isama siya bilang chairman. At ang aming pong presidente ay si General Edgar Aglipay. 24 pa po ang buhay sa kasalukuyan ng mga former chiefs. Kaya pala ang sinasabi ninyo ay 24 ang pagdududahan doon sa ginawa ni General Villanueva, ano? Opo, 24 po ito. Umpisa pa noong 1993 na pinaka-senior naming PNP chief na buhay pa. 1993 po siya naging PNP chief. Noong 1993 hindi ko alam kung na ilang taon na yung sinasabi nilang mayor buong ngayon, no? 1993. Wala pa, kung pala yun, baka... Tsaka hindi kasi nabanggit kung active yung nasa payroll eh. Kung basta't nabanggit, dating PNP chief, hindi ho nabanggit na kung active pa o nasa position pa nung ito'y nasa payroll. Yun din ang isang dapat ipaliwanag nitong si retired Brigadier General Raul Villanueva sapagkat yung kanyang sweeping accusation ay talaga namang malisyoso, nakakasira sa dangal at itong dangal ng mga naging dating hepe ng PNP at integridad ay talaga namang nasira dahil sa kanyang sweeping na accusation. Pero wala ho bang tsansa yung ganong senaryo, General Nick? Pakiulit po, Ka-Jerry. Wala po bang tsansa na isang ang dating PNP chief ay nasa payroll ng ganyang klase ng negosyo? Well, nasa kanya po kung paano niya ito ipapaliwanag, nasa kanya ang burden sapagkat yung sinasabi niya kasi ay base lang sa mga raw na information, unverified, at inamin naman niya ito na wala siyang kakayahan para ipaliwanag itong intelligence info na sinasabi niya. Napakahaba po na proseso ang intelligence. Hindi po ito basta-basta sinasabi kung very raw at hindi po ito verified ng mga iba-ibang intelligence agencies natin. Pagka po ganun, lilitaw na chismisan lang, ano? Yun po ang labas. Lahat po naman ang nakakarinig, nakakaalam tungkol sa intelligence, chismis nga po ang labas nito. Opo. Kayo po, General Nick, nung marinig ninyo ang mga pahayag na ito ng isang dating general, kasama ninyo na nanggaling din sa PMA, Philippine Military Academy. Anong naramdaman nyo? Well, of course, nasaktan ang damdamin na ako personally nasaktan ang damdamin ko sapagkat galing siya sa isang prestigyosong military school na pinanggalingan naming lahat. Kami pong lahat na naging PNP chief ay galing din doon. At yung kanyang pahayag ay it does not reflect yung pagiging produkto ng naturang military school. Alam naman niya na kung ano ang kahalagahan ng isang intelligence, no? Alam naman niya kung paano ito dapat i-handle. Bakit ganun ang kanyang naging actuation? At nung pinag-usapan namin ito ng council, ay lalo nang nagalit yung mga miyembro ng aming council dahil nga sa sweeping na accusation niya. Ano ba plano ng council? Napag-isipan nyo ba na kausapin, tanungin itong si General Raul Villanueva? Meron pa kasing
kadugtong na Senate investigation at malamang doon ay tatanungin pa rin siya kung sino itong sinasabi niya, dapat ipaliwanag niya, sabihin na niya. At kapag hindi niya ito ma-substantiate, dapat ay magpahayag siya ng isang public apology para naman mag-clear yung mga pangalan ng mga walang kinalaman sa usaping ito. And then, if he fails to do that, then pag-uusapan uli namin kung ano ang mga pwedeng legal actions tungkol dito. Well, in other words, Kompo, you are contemplating on filing a case against him, ano? It depends on the discussions namin ng mga council at doon sa magiging result or direction ng mga susunod na mga pagtatanong sa kanya sa Senado. Sa council po ba ay sino pinakamainit? Kumbaga pinakagustong rest vacancy si General Villanueva. Palagay ko lalo na yung mga kare-retire pa lang no. Gawa nung yung pag-usbong ng Pogo nangyari kailan lang 2021, 2022, 2023 ganyan po yung mga panahon no, General? Well, alam mo yung mga maiinit dito ay hindi lamang yung mga bagito. Mas lalo na yung mga nauna kasi wala silang kinalaman dito. Hindi nga nila alam yung Pogo Oo nga, kailan lang yan sa akin nga, doon sa akin nga wala nga kaming Pogo nung panahon namin, nung panahon ko mismo. Ang after ko, meron pang isa, dalawa, mga tatlo pa ang sumunod sa akin. Bago nagkaroon ng Pogo. Mukhang wala pa rin Pogo nung kay General Marquez yung pangatlo galing sa akin. Hindi lalo nang mas galit yung mga mas nauna dahil wala silang kaalam-alam sa Pogo nung araw. Ang sigurado kung alam nila General Ricaredo Sarmiento ay ang pugo. Itlog ng Pogo. Alam mo si General Sarmiento, nag-chief PNP siya 1994. Opo, tama po. Na-cover ko pa ho si General Sarmiento. Oo, magkakasunuran sila nila General Nazareno, no, sir? Sumunod siya kay General Rodriguez. Si General Nazareno siya pinakauna, unang PNP chief. Oo nga pala. Umberto Rodriguez, tama. Alam nyo kami, batang Camp Crami ho kami. Cover kami dyan dati. Sir, maraming salamat po. Thank you po. General Imperial Opo, tama po. General Nick, salamat po. Magandang umaga. Maraming salamat po, Katunyeng, Jerry. Magandang umaga po. Si retired General Nick Bartolome. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Mas mainit pala ulo, no? Mas matanda. Ay, siyempre, ganun talaga nangyayari. Hina-high blood. Hina-high blood. Kaya pala kahit sa House Quadcom, kumbachero ang napapansin pala ng mga netizens, kasi hindi ba kinukwento ko sa iyo, pagka nanood ka ng Quadcom hearing, mga 70,000 ang current views, lamang na lamang pa sa ibang mga mainstream media. Yung House of Representatives sa YouTube channel, kumbachero, may nabanggit na 3 grumpy old men. Doon na binanggit. Ang binabanggit pong 3 grumpy old men ay sina Congressman, mga senior citizens Benny Abante, Acop at Paduano. Yung tatlong seniors daw. Laging sila ang maiinit ang ulo. Ayun. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:44. RH number 1. Mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:49, tuloy ang mga pangunahing balita.
Iahalo si dismissed Mayor Alice Go sa selda na siyam lang ang kapasidad pero may 44 na iba pang preso. Sa panayam ng DZRH, aminado si BJMP spokesperson Chief Inspector J. Rex Bustinera na magiging siksikan sa loob ng female dormitory sa Pasig City Jail na kalalagyan ni Go, ngunit kasya naman sila at may mahihigaan pa. Sinabi ni Bustinera na ligtas naman ang selda na paglalagyan kay Guo kung saan isa sa kanyang mga kasama ay co-accused ni Pastor Apollo Kibuloy. Tiningnan po din kasi namin yung profile ng makakasama niya. At una po, wala pong risk siya dito kasi tiningnan po namin isa-isa yon. Ang makakasama niya po 80% drug cases o violation of RA 9165. Ano po, sir? Yung sumunod po doon na majority case ay mga crimes against properties, yung pagnanakaw, kung ano-ano pa pong crimes against properties. So yun po yung profile ng makakasama niya sa selda. Si Major J. Rex Bustinera ng BJMP. Umabot po sa mahigit 12 milyong piso ang halaga ng mga sasakyan na pag-aari ng pamilya ni suspended Mayor Ernesto Tahanlangit ng Tobias Fournier Antique ang naabo sa sunog kahapon ng madaling araw. Kabilang po sa mga nasunog ang Ford Mustang. Matindi Naabo yan? Oo, Naabo? Na pag-aari ni Mayor. Magiging abo ba yung metal kapag nasunog? Ba't ba nakikialam ka? Kung kahoy yan. Baka yari naman sa kahoy yung Ford Mustang na yan. Hindi nagkakahalaga ng 3 million pesos. Wow. Tanong mo, ano pa? Ano pa? Ayoko na. Isang GMC Hummer. Hummer? Naabo rin yan? Naabo din. Na nagkakahalaga ng 8 milyong piso. Yan, mas mahal yan. At isang Suzuki Ertiga multipurpose utility vehicle na nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. Wala namang nasaktan o nasawi sa sunog na nagsimula pasado 1:00 ng madaling araw at na-fire out pasado 2:00 ng hapon. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog na tumupok sa mga sasakyan. Kikilalanin na sa mga korte ng Pilipinas ang mga diborsyong isinagawa sa ibang bansa. Bago yan Ito ay kung ginawa sa pamamagitan ng legal o administratibong proseso ang mutual agreement ng diborsyo. Sa inilabas na desisyon ng Supreme Court en banc, hindi na kailangan ng judicial proceedings sa ibang bansa para kilalanin ito sa Pilipinas. Kaugnay ito sa kaso ng isang Pinay na nagpakasal sa isang Japanese national sa Quezon City noong 2004. Kalaunan ay lumipat ang mag-asawa sa Japan kung saan sila kumuha ng divorce decree by mutual agreement. Pinahintulutan ng Regional Trial Court ng petisyon pero sinubok ng Office of the Solicitor General ang ruling sa Korte Suprema. Ano kaya ito? Para sa lahat na? Magiging gano'n na? O ito'y para lang dito sa particular na kaso? Hindi, pagka yan ang magiging landmark decision yan kung Bachero magiging president na yan Nagpadala ang Pilipinas ng barko sa Escoda Shoal ilang araw matapos dalisanin ng BRP Teresa Magbanwa ng Coast Guard ang bahura. Ayon sa National Maritime Council, tugon ito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na panatilihin hindi lang ang physical presence kundi maging ang strategic presence ng Pilipinas sa naturang lugar. Tumanggi naman si National Maritime Council spokesman Yusek Alexander Lopez na banggitin kung anong klase ng barko ang ipinadala at kung nakarating na ito sa Escoda Shoal. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang morning at happy birthday kay Ateng Lina Dimakulangan. Ateng Lina Dimakulangan, happy 75th birthday dyan sa Canada. Andyan sila sa Canada. Saan ba sila sa Canada? Saan ba kayo dyan sa Canada, Ateng Lina? At yung mga kapatid daw ni Cadelia dyan sa Las Vegas, Nevada. Ateng Rebecca Smith, magandang morning. Tinatanong nitong si Anton na Christopher Taberna Mananis kung yun daw bang steak pwedeng i-deliver doon sa
sa preso sa Pasig City Jail. Steak? Steak. Pwede daw bang, halimbawa, mag-order si Mayora sa kanyang kaibigan. Padala mo naman ako steak dito. Mukhang pwede. Mukhang may mga gano'n naman, di ba, sa City Jail. Oo, basta dadaan sa screening process. Check muna yan kung may mga kasamang kontrabando. At syempre, kailangan tikman yan para malaman kung walang lason yan. Oo. Masarap yan. Sino titikim? Nangangalahati na, hindi ko pa malasahan. Attorney Ronnie Hiron, magandang morning. At happy birthday din pala kay Chiki Pangilinan Canosa. Oy, pinsan, happy birthday. Baka daw gusto mong umorder ng balot. Diyan din sila sa Bulacan. Sarap ng balot. Yan ang kailangan natin. Si Admiral Adeluis Bordado. Ano ba yung nabuksan mo na ba yung pinadala niya sa atin dyan last week? Hindi pa. Hindi tayo parehong inabutan na last Friday. Si Peter Ko nagpadala ng si Mr. Peter Ko na ng tawag doon? Mooncake. Pagkatapos kailan ba yung Mooncake Festival? Tapos na ba? Hindi ko... Kailan ba, Mother? Mooncake Festival. Sabi ni Mother, malay ko, wala naman akong mooncake Ganoon. Patalan nyo nga ng mooncake si Mother. Birthday pala ngayon ni Kuyang Congressman Nicky Briones. Kong Nicky. Kong Nicky Briones, happy birthday. Belated happy birthday kay OCD Chief Ariel Nepomuceno. Yusek Ariel, tama po, Walker nga po, nabanggit nito si Kumbachero kanina. Walker ang tawag dun sa yung aluminum na 2 tungkod. Pero ano Tagalog nun? Tagalog ng Walker? Andador? Hindi rin Tagalog yun. Yung andador, pambata yun eh. Pambata yun eh. At nanonood sa atin sa Jacksonville, Florida, si Dr. Chai at ating doc at si Jack Chari at saka si Baby Jacob. Ayun. Attorney Maurice, Attorney Mau, happy birthday. Binabati ka ng Hogad family, tsaka si General Faji, tsaka si Ma'am Tess, mga nag-birthday nitong weekend. Happy birthday sa inyo. Binabati kayo ni Captain Ed Mijares na nakikinig sa 2x2 habang nagpapalipad ng helicopter. Matindi naman. May AM radio ang kanyang helicopter. Si Engineer JC Ancheta, September 17 daw, sabi ni Engineer, ang Mooncake Festival. Naku, baka may ambag na yung napadala sa amin doon kung September. Eto na. Sino ba yung aktor na kapag ang usapan kabadingan ay tumatalilis? Bakit kaya? Ihatid sa atin natin showbiz legend Morley Alino. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Pag may sugat, kahit hindi siya sinasabihan, nasasaktan. Well, ganyan ang nangyayari Katunying at kay Jerry sa isang kilalang aktor na kung saan maganda ang usapan, ang tumpukan, maraming napapagkwentuhan. Pero kapag napapag-usapan na yung mga bading sa showbiz, yung mga naharas sa showbiz, unti-unti mararamdaman mong tumatayo na siya sa umpukan ng kwento. Paano naman kasi nasasaktan? Baka naman naiihi lang. Maraming beses. Iihi. Uwi, pero uwihi. Uwihi. Well, talaga namang sigurong nasasaktan. Dahil matagal na rin namang nai-issue itong kanyang gender. Dahil wala siyang jowa, Ay talaga? Anak. Ilan taon na ba yan? Sa edad na siya. Ayan. Ilan taon na? Siguro mga nasa ano na to, mga 50 plus na ito. Tas wala pa ring asawa? Walang asawa, walang anak, at laging nachichismis na katsuktsakan na mga menchung na badingers rin in showbiz. Alam mo naman ang mga 80s, di ba? Sila, kapwa ko, mahal ko, di ba? Yun. Ang naturang aktor na kapag pinag-uusapan na ang tungkol sa kabadingan, na umaalis agad sa umpukan, may letter E. Ayan na. Sa letra ng N.
Meron din sa kanyang pangalan letter E. Oo. Tapos, meron din sa letra ng N. Ayan. N sa apelido. Walang Q. Secret. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Babu! Paringet, take it away. Ay! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Na available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Uy, magandang umaga pala kay Kuyang Eric na nakikinig sa atin ngayon. Kumusta ba niya sa palengke, Kuya Eric? Kay Kuya Marcos Taberna. Ayan. Babatiin ko na nga sana kanina nung bago mag-extra si Morley. Si Kuya Eric. Kuya Eric. Ikaw ba yan? Komportabling biyahe ang hatid sa inyo ng Cherry Tiggo 7 Pro. Ang Cherry Tiggo 7 Pro ay may 12.3 inches infotainment na may Apple CarPlay at Android Auto. Taglay rin ito ang malakas na power ng makina na may turbo para sa maswabing pagmamaneho. Meron din itong power tailgate para hassle-free ang pagbukas ng inyong trunk, lalo na kung marami kayong dalang mga gamit na ikakarga sa sasakyan. Bukod pa riyan, ipinagmamalaki rin po ng Cherry Tiggo 7 Pro ang taglay nitong 7 inches na full digital instrument panel at panoramic sunroof na swak para sa inyong mga out-of-town trips. Talaga namang panalo ka sa sasakyang ito. Kaya ano pa ang hinihintay? Subukan at i-test drive na ang Cherry Tiggo 7 Pro. Bisitahin ng Cherry dealership na malapit sa inyo. Nakikiramay pala tayo kay Elaine Apit, natin sa pagpanaw dito ng kanyang nanay. Si Yolanda Kadag Apit. Ang buting ina po ni Sister L natin dito ay Pumanaw na Sabado. Ang kanyang mga labi ay dadalhin po sa kanilang tahanan sa Barangay Bautista, Jovelar, Albay. Nakikiramay po kami sa lahat ng kapamilya nitong si Nanay Yolanda Kadag Apit. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Right, man.